Maganda nga ba gumamit ng chest mount sa ating pagmumotovlog? Sabay-sabay nating alamin ang mga pros at ang mga cons sa paggamit nito. Disclaimer lang mga pards na ito ay sariling perspective ko lamang at pwedeng-pwede pa din yan maiba para sa inyo. Kaya ano pa nga ba? Doon tayo sa labas. So ayun guys, nandito na nga tayo sa labas. And pag-usapan na natin yung ating mga pros or nagustuhan and cons at hindi ko nagustuhan dito sa ating chest mount na nakakabit ngayon mismo sa atin. Kung anong POV natin ngayon guys, ito na yun. Nakakabit na yung chest mount natin. Yan, unahin na natin, number 1 is hindi siya makakadagdag ng bigat sa helmet. So since naka-chest mount tayo, hiwalay yung camera natin sa helmet natin. And isa din sa mga factor kaya ako din naisip na mag-chest mount is dahil talaga dun. Dahil minsan pag naglo-long ride, talagang mabigat siya pagka may camera. Ayun yung pinaka-unang reason bakit tayo nag-chest mount. So yun. Pangalawa natin is pag lumalabas tayo, and then bababa tayo ng ating mga motor, halimbawa papasok tayo sa mga convenience store, hindi na natin kailangan hubadin yung mga cameras natin. Unlike pag naka-helmet tayo, kailangan natin tanggalin yung camera natin dahil bawal nga yung mga helmet sa convenience store. So ayun yung isa kong gusto bakit nag-chest mount tayo. At idadagdag natin yung chest mount dito sa ating POV. And so ayun guys, last but not the least is kahit naka half face tayo, is pwede pa din natin ma-record yung POV natin. So kahit wala tayong pang-mount sa mga half face helmet natin, is pwede pa din natin makita yung POV natin since nakalagay naman siya dito sa ating chest mount. So ano naman ang mga ayaw natin or mga cons sa paggamit natin ng chest mount? Unang-una dito is yung accuracy natin sa pagkuha ng ating point of view. Dahil syempre pag naka-chest mount tayo tapos lumingon tayo, is hindi naman lilingon din yung camera. Unlike pag naka-chin mount tayo or nakalagay sa mga helmets natin yung mga cameras, is pag lumingon tayo, is kasama din yun. Sasama din yung camera natin, kaya mas accurate yung makukuha nating mga views. So ayun yung pinaka-una. And pangalawa natin is yung pagkakabit natin ng ating mga wires. Pag naka-mic tayo tapos yung mic natin is may wire, ayan, mas mahihirapan tayo dahil mas hassle sa atin yun. Bakit? Iko-connect natin yung wire natin sa ating cameras na nakalagay sa chest mount, tapos papunta doon sa ating helmet, which is malayo na siya. Pwede nating mahugot yun pag naghubad tayo ng ating helmet. Pag naghubad tayo ng ating mga helmet tapos nakalimutan natin na may nakasaksak pala na wire sa ating helmet, pwede nating mahila yun and masira pa. And syempre hassle talaga siya pag tatanggalin, pag ikakabit. So ayun. So hindi naman siya sobrang big deal kasi pwede ka namang gumamit ng wireless na mic gaya itong ginagamit natin ngayon na i-review natin sa mga susunod natin na vlog. Kaya huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel and syempre sa ating Facebook page. Ayan, isingit ko na lang din. At ang pangatlo sa ating cons, na kung napapansin niyo kanina pa, na ang POV na itong chest mount at POV ng ating chin mount is magkaiba talaga. Dahil itong chest mount natin is masyado siyang nakababa, which means naharangan nitong ating mga side mirror, ito tsaka ito. So ayun yung pinaka-takes natin, tatlong pros and tatlong cons natin dito sa ating chest mount na ginagamit. And syempre dahil tapos na tayo mag-review dito sa labas, uuwi na tayo bago pa tayo maabutan ng ulan na malakas. So tara, balik na tayo sa loob. So ayun mga pards, mabilis ang take lang ng tagtatlong pros at tagtatlong cons para sa akin. Kung meron kayong gustong idagdag at kung sa tingin nyo ay maganda ba gamitin ang chest mount sa ating pagmumotovlog, ay huwag kayong mag-atubiling mag-comment sa ating comment section. Huwag nyo rin kalimutan mga pards mag-like and follow sa ating Facebook page para umabot naman tayo ng 1,000 followers. Igapang na natin yan guys. And huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para umabot naman tayo ng... Ilan ba to? 50. Para umabot naman tayo ng 50.
100 na lang pala. Please, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang. Bye-bye.